139, 1 at 2. Aklat ng awit, yan pong nakalagay dyan. Ay, hindi pala nakalagay. Yun po ang nakalagay, yung sa amin kanina, Psalm, yun ang Psalm, ibig sabihin sa English, yun po ay sa Tagalog ay awit. So, awit, 139, 1 at 2. Awit, 139, 1 at 2. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po yung sinasabi. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gagawin ko sa iyo ay hindi lingid kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Kapatid, at iniibig ko sa Panginoon, yan po yung magandang balita ngayong hapon. Naisip mo ba? Bakit alam ng Diyos yung buhay natin? Naisip mo ba? Bakit ka naririto? May plano po ang Panginoon, mga kapatid. At sabi doon, hindi pa nangyayari, pero alam na ng Diyos. Kaya wala po tayong maililihim sa Diyos. Sa akin, pwede kayong magsinungaling. Sa ibang tao, pwede kayong magsinungaling. Sa asawa ninyo, pwede kayong magsinungaling. Pero sa Diyos, hindi ka makapagsisinungaling dahil alam ng Diyos ang iyong ginagawa ay hindi totoo o totoo. Ano po? Ito po, wala po tayo ditong sagasaan, wala tayong pinatatamaan. Ang ibig ko lang sabihin, ganoon po kagrabe ang Diyos. Iniisip pa at iisipin pa, alam na po ito ng Diyos. Maliwanag po ba, mga kapatid? Naiintindihan? Uulitin ko at babasahin ko uli. Sabi doon, ako'y iyong sinisiyasat. Pag sinisiyasat, ibig sabihin, ano ba yung sinisiyasat? Yang, di ba sa ibang salita? Sinisiyasat, hinahanap. Kumbaga, tinitingnan, parang anak mo. Di ba paggabi? Halimbawa si Nieng, paggabi, bibilangin ilan ba ang sisiw mo? 3, ano? Oh. Sinabi ko lang ay sisiw, pero anak yon. Ano ho? Ang 3 sisiw o ang 3 anak, pag nagbilang sa tulugan at kulang ng isa, nasaan ang isa? Hinahanap, sinisiyasat. Pag nakitang wala, anong gagawin? Hahanapin. At pag hindi nakita, sino po ang ligalig? Yun pong nanay o yung tatay. Dahil nagkulang ang bilang eh. Ngayon, pagka husto ang bilang, ayos na yan. Pero kita ninyo, ang Diyos, alam niya ang bilang natin lahat. Tayo ngayon lahat na naririto, ay alam ng Diyos na tayo narito at tayo sama-sama na nakikinig, sasamba at magpupuri sa Diyos. Ano po ba ang mensahe natin? Ang mensahe po natin, true worshiper. Sino ho ba yung mga true worshiper? Tayo po yun. Kaya mahalaga po itong ating ginagawa na sa pasimula pa lamang, tayo po'y nag-awitan. Ang pag-awit po, hindi ho basta lang inaawit. Ang pag-awit po ay bukal sa ating puso. Kaya bago ka pupunta sa mga ganitong gawain, kapatid, kailangan saliksikin ang ating puso. Magsiyasat tayo. Ano bang burak mayroon ako dito? Mayroon ba akong naging kaaway? Kami bang mag-asawa hindi nagkasundo? Ang amin bang mga anak ay aming nakagalita ng masakit na salita sa kanila? Yun po'y pagsisiyasat. Ngayon, kaya mo sinisiyasat, pupunta ka sa panambahan at kailangan tayo po'y hihingi ng tawad sa Panginoon. Kahit nasa inyong bahay ka, hihingi ka ng tawad sa Panginoon at patatawarin ka ng Panginoon. Nakakaintindihan ho tayo? So yun po ang ibig sabihin ng pag-worship sa Panginoon. Okay. Uulitin ko ho. Ano ba yung sinabi uli? Ako'y iyong sinisiyasat,
Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim yawi ay tiyak mong nalalaman. Wala ho tayong maitatago sa Diyos. Sa akin, pwede ninyong itago. Pwede mong sabihin, hindi ho yung totoo. Pero deep inside ay totoo. So, nailihim mo sa akin, naniwala ako. Pero ang Diyos hindi mo kayang paglihiman. Ano po? Ganon po, katalino ang Diyos na ating nakilala. Sabi ho doon sa Isaias 4 na po, versikulo 13 al 14. Isaias 4 na po, Isaias 4 na po, versikulo 13 at 14. Sino ang makapagsasabi sa dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba sa kanya na magpapayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino ang nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Wala po. Wala pong pwedeng humatol sa Diyos. Maliwanag. Ang Diyos ang hahatol sa atin, pero hindi natin pwedeng hatulan ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay pambihira ang kaalaman, pambihira ang katalinuhan. Siya po ay Diyos na tapat, siya po ay Diyos na banal at makapangyarihan. So yun po yung katangian ng Diyos. Ano po? Hindi ho tayo pwedeng mag-utos. Hindi ho tayo po ay inuutosan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas. So maliwanag po ba mga kapatid? Ang Diyos po ang pwedeng mag-utos sa atin, pero hindi natin siya inuutosan. Pero minsan may dumarating, Panginoon. Di ba sinasabi natin, Panginoon? Ibigay mo na. Di ba minsan nagsasabi tayo ng gayon, Panginoon, ibigay mo ng aking kailangan. Kahit hindi mo utusan ang Diyos, mga kapatid, kapag niloob niya, ibibigay niya sa iyo. Yun po ang kaibahan ng Diyos. Utusan mo't hindi, pagka gusto niyang ibibigay yun sa iyo. Sa tama at itinakdang panahon, kapatid. Ang sabi pa ho doon, Juan 1, 47 and 49. Juan 1, versikulo 47 at 49. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagpukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathanael, Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang hari ng Israel. Ito hong si Nathanael nagtaka dahil nasabi ng Panginoon kung saan siya nakatayo, sa ilalim daw ng puno, doon daw naroon si Nathanael. Samantalang, halimbawa, nandito ang Panginoon sa Laguna, si Nathanael ay nasa Sabang. Nagpangita silang dalawa ni Nathanael. At nasabi ang kumpletong detalye ni Nathanael habang naroon sa Sabang. Ano ang sabi? Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay nakita ko na nasa ilalim ng puno. Ito po ay aral natin ng Martes. Ikaw ay nakita ko na nasa ilalim ng puno. Hindi makatatanggi si Nathanael dahil totoong nasa ilalim siya ng puno. Maliwanag po ba? So, hindi po ito hula, kundi totoo. So, ano ang sabi ngayon ni Nathanael? Tunay nga pong ikaw ay guro. Pag sinabi pong guro, sa unang panahon, ito po ay preacher, pastor, o propeta. Pero at sinabi niyan, ikaw ang hari ng Israel. Ang hari po ay Diyos. At si Kristo po yung ating Panginoon. So, malinaw po.
na ang Panginoon, magtago ka man, saan ka mang pumunta, tumanggi ka man, alam ng Diyos kung saan ka naroon. Hindi ho tayo makatatago sa Diyos eh. Laging hahanapin Kanya, laging ikaw ay Kanyang tatawagan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay. Sabi pa rin ho doon sa, yun ang ating binabasa, yung kaninang pinasimulan, awit 139, bumasa ho tayo ng 3, 4, 5. Awit 139, 3, versikulo 3, 4 at 5. Ito po yung sinasabi. 3, 4 at 5. Sabi doon, ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa umiimik yung aking sasabihin. Alam mo na ang lahat. Iyon lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat, kapatid. Kaya ho, ito, sa atin hong pinagtatrabahuhan, pwede ho tayong magsinungaling. Pwedeng sabihin mo na, habang wala kayo, ako ho'y nagtrabaho. Pero ang totoo, nakaungkot ka lang, nagse-cellphone. Sino ho dito mahilig sa cellphone? May amo? Pag wala ang amo, hala. Todo. Pagka ikaw ay nasa malaking company, hindi ka pwedeng maghawak ng cellphone. Pagpasok mo ng company, isusurrender mo ang cellphone. Paglabas mo, saka mo kukunin. Yun po ay policy sa lahat ng kumpanya. Kaya ho, ang mga bata dito, pag araw ng Sabado, ewan ko kung pinapatupad na ni Ma'am May, pero ako hindi ho pumapayag. Pagpasok ng bata at may dalang cellphone, ang cellphone ay isusurrender kay Ma'am May at pag-uwi, bago niya kukunin. At kung hindi makikinig, pauuwiin na lang. Yun po ay isang policy na dapat ay nasusunod. Ano ho? Yun ay kasama sa batas para sa ating sa pagtuturo. Ngayon, dito sinasabi sa aklat ng awit, alam niya kung may ginagawa ka o wala kang ginagawa. Alam niya kung nangungupit ka o hindi ka nangungupit. Alam niya kung ikay tamad o hindi ka tamad. Ganon po, ka-powerful ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ninyo, parang nakakatakot na pala. Hindi ka huwag kang matakot. Maganda na sinasabi ng Diyos na siya alam niya ang lahat sa ating buhay. Mula ulo hanggang talampakan ng ating pagkatao ay alam po ng Diyos. Maaring hindi ho tayo naniniwala, pero ito'y totoo. Ang sabi nga, bilang ng ating buhok, kung may nalagas, alam ng Panginoon. Ang isang hawak dito ko, hindi ko masasabi kung ilan. Pero ang Panginoon, buong buhok kong ito, alam niya kung numipis na, alam niya kung nalagas na, alam niya kung may uban. Ganon po ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. At talagang nakakamangha ang kanya pong pagiging Diyos sa atin. Ano pa po? Sabi pa rin ho sa awit pa rin, 141 verse 3. 141, dito pa rin ho sa awit, 141 verse 3. O Yahweh, bibig ko ay inyong bantayan. Ang mga labi ko ilagyan mo ng bantay. Ito na. Medyo grabe ho ito. Huwag ho tayong basta iimik ng isang bagay. Nakala natin ay hindi makakasakit ng damdamin. Mula sa bibig na maliit na ito po ay pugad ng hindi maganda. Ang bibig, susubuan mo ng pagkain pababa. At ang madumi, ilalabas sa puwet. Pero itong bibig natin, bantayan natin. Huwag tayong magsalita ng hindi magagandang salita. Alin po? Pagmumura, pagsasabi ng mga puto kutsinta, pagsisinungaling, kasama po yun sa ating bibig. Paninirang puri. Ngayon, kung ikaw ay nakasira
ng buhay ng may buhay sa pamagitan ng bibig, sino ang may kasalanan? Ikaw. Dahil sabi doon, bantayan mo ang iyong bibig. Huwag kang manira ng buhay ng may buhay. Hindi naman pwedeng manira aring kamay. Ang naninira po ay ang ating bibig. Ano po, malinaw po ba ito? Naiintindihan natin. Huwag ho tayong seryoso. Pakinggan lang natin at ating intindihin kung anong sinasabi. Ano yung mensahe ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So ano pa po? Sabi pa rin ho sa Juan 10, versikulo 28 at 30. John 10, John 10, 28 and 30. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ang aking ama ay siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking ama. Tingnan nyo, nagpakilala po dito ang Panginoon. Ako at ang ama ay iisa. Huwag na po tayo magtanong sino ang ama, sino ang anak. Sinabi na dito, ako at ang ama ay iisa. So, yun po ang katotohanan. Ano po? Sana mga kapatid, unawain po natin ang bawat talata ng ating naririnig ngayon. Ano po? Sabi pa rin ho doon sa awit 16, 8 and 9. Awit 16, 8 and 9. Ito po yung sinasabi. Awit 16, 8 and 9. Sabi ho doon. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak. 16, 8, ay dito pala. 8 and 9. Ito ho. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako ay panatag. Mga kapatid, malimit pong sinabi sa bawat talata ang salitang panatag. Ito po ay mahalaga. Pag sinabing panatag, parang yung, sabihin natin, parang yung ating bahay. Kapag ang bahay natin maayos, hindi butas ang bubong, hindi butas ang dingding, may sahig, may pagkain, lahat naroon. Di ba ho panatag tayo? Kahit na bumagyo, kahit na anong mangyari, kapatid, tayo po ay panatag na panatag. Lalo na po kung tayo po ay nasa Panginoong Hesukristo. Ano po? So, yun po ang kagandahan kapag tayo ay nasa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, at iniibig ko sa Panginoon, napakasarap po kapag tayo sa Panginoon naglilingkod. Napakasarap po kapag tayo nakakilala sa totoong Diyos. Napakasarap po kapag nakilala mo ang Diyos, kapatid. Ano ho? Okay. Sabi pa rin ho doon sa ating itong kapitulo nating ito, awit 38, 139. Basahin ho natin ng 6, 7, 8, 9 hanggang sa sumusunod. Basahin ho natin. Awit 139. 139. Magsimula tayo ng sa 6 hanggang sa sumusunod.
Nagtataka ang sarili, alam ko ang aking buhay. Alam mo ang aking buhay. Hindi ko kayang unawain ang iyong karunungan. Saan ako magpunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ay ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya'y tirahan ko ang duluhan ng kaluran, tiyak ikaw ay naroon, ako'y pangungunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking patunguhan ay dilim na pusikit, padilim parang gabi, liwanag sa paligid. At sa iyo yung gabi, parang araw na maningning. Madilim man, maliwanag sa iyo ay pareho din. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, buo iyon ang hugisin. Sa iyong bahay bata, doon iyon napapansin. Hindi lumalaki ako roon. Lumalaki ako roon, sa iyo din nalilihim. Ako'y iyong nakikita, hindi pa man isinilang. Tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak, hindi ko nababatid. Kung ito ay bilangin, ay sindami ng buhangin na sa iyo pa rin. Kung umaga ay magising, kapatid, at iniibig ko sa Panginoon. Ganon po ang Diyos sa ating buhay. Wala po tayong may itago. Lahat po ay lantad sa Kanya. At lahat po ay alam niya ang ating iniisip, ang ating gagawin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Alam niya, kaya yung mga nangyayari sa inyo ngayon, yan po ay biyaya ng Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Okay. Sabi pa rin ho sa Isaiah 49, 15 and 16. Isaiah 49, 15 and 16. Ang sagot ni Yahweh, tingnan ho ninyo ito. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kanya mamahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Kapatid, totoo po ito. Sa panahon ngayon, mga kapatid, sa panahon ngayon, pwede magtahimik muna kayo mga bata. Okay. Sa panahon ngayon, marami hong nanay na nagtatapon ng anak. Ano ho? Maraming nanay ang nagtatapon ng anak. Pero tandaan natin na ang Diyos, kahit minsan, hindi ho tayo inaglit. Kahit minsan, hindi ho tayo pinabayaan. Kaya, ang isang ina na nag-iwan ng kanyang anak, may pananagutan po siya. Pero ang Diyos, kahit minsan, hindi ka po niya iniiwanan. Ikaw ay laging ginagabayan, ikaw ay laging sinasamahan. Yan po ang katangian ng Diyos. Ano pa po yung sinasabi? Sa Isaiah, hindi po, Efeso 6, 11, 12. Efeso 6, 11, 12. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pagpakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao,
kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan na tagapamanihala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual sa kasamaan sa himpapawid. Kapatid, ang atin pong kaaway dito, hindi po itong narito sa lupa. Ang kaaway po natin ay si Satanas. Kaya hindi mo alam kung paano siya kumilos sa buhay mo. Akala mo tutulungan ka, hindi naman pala. Ikaw ay ibubugaw lang. Pero si Kristo ang ating Panginoon, kapatid. Tandaan natin, ni minsan, hindi kanya pinabayaan. Ni minsan, hindi kanya iniwanan. Yun po ang katangian ng Diyos na ating nakilala. Kaya, dapat, tayo po ay patuloy na magpuri, patuloy na manalangin, patuloy na sumamba sa Panginoon. Alam ho ba ninyo, kabilang pa rin sa atin pong pag-worship, yung pong pagsunod natin, yung pong pagbibigay natin sa Kanya. Panahon, oras, kung ano yung kaya natin, ibinibigay po ito sa atin ng Panginoon. Ibibigay po natin sa Panginoon. Sabi pa rin doon sa awit 139, 23. Yun pong ating sinusundang kapitulo. 39, verse 23 and 24. O Diyos, ako'y siyasatin, alam mo ang aking isip. Subukan mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Kapatid at iniibig ko sa Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Lahat po ay lantad. Lahat po ay alam niya kung ano ang nararapat at alin ang hindi nararapat. Kaya nga po, sana sa hapong ito, maunawaan po natin ang kahalagahan ng atin pong nakilalang Diyos. Ang kahalagahan ng atin pong sinasamba at pinupuri. The best po ito. Kaya ano po ang dapat? Sambahin po natin siya, awitan natin siya, purihin natin siya, dakilain natin siya. Huwag natin gawing huli ang Diyos. Laging number 1 sa ating puso. Ano man ang nangyayari sa atin, ano man ang nangyayaring mga pangyayari sa buhay, masama at mabuti, maganda pa rin po, basta tayo nasa Panginoong Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, na sa hapong ito, ang kasama ho natin ay ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Palakpakan mo ang Panginoon sa buhay mo. Okay. Pagkatapos po ng giving, ihahandog natin si Rostom. Nandiyan pa kayo, huwag kayong aalis. Kayo ho yung mga saksi. Kung sino man ho yung dumating na mga ninong, yun ang aakto. Pero sila ho, kasama pa rin. Wala lang dito. So, ganun po yon. Kung sino ba yung naan dito? Si Ma'am Tess,